Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 1541. Ang Avengers, tama ba? Ikinalulugod na sa wakas ay nakilala kita ng marami. Dapat mamatay kayong lahat ngayon. Binigyan ni Levi ng malamig na tingin ang lahat at pinalamig ang kanilang mga gulugad. Ikaw, halos mabaliw ang lahat nang makita siya doon. Sama-sama silang nagmuni-muni. Paano siya nakapasok? Kailan niya iniligtas ang kanyang anak na babae? Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang tanging naiisip nilang paliwanag ay hindi tao si Levi. Isa siyang Diyos. Siya ay bawat bit bilang misteryoso at kapangyarihan bilang isang banal na nilalang. Napalunok si Kuro Dragon. Akala niya perpekto ang plano niya. Babantaan niya si Levi na ibinigay ang kanyang pamamaraan sa paggamit ng kanyang anak bilang isang hostage bago siya patayin. Gayunpaman, ipinakita ni Levi bago niya matapos ang pag-aayos ng kanyang bitag. Ang pagdating niya ay isang bagay na hindi inaasahan ni Kuro Dragon. Sa sandaling iyon, wala nang anumang paraan upang patayin siya o makuha ang kanyang libro ng teknikal. Pinatay mo si Prince William, hindi ba? Dapat kong sabihin, ako ay humanga sa iyong maliit na pamamaraan. Pinasaya mo ang lahat sa iyong palad. Ngumiti si Levi. Walang lakas ng loob na magsalita si Kuro Dragon. Nanginginig ang mga binti ni Black Phoenix. Ang iba ay pinagpapawisan ng bala. Kuro Dragon, di ba? Tingnan ko kung sino ka talaga. Ngumisi si Levi. Umalis. Paalisan ang lahat at pasabugan ang lugar na ito. Sigaw ni Kuro Dragon. Huwag mo nang isipin iyon. Sigaw ni Levi. Bam! Sa sumunod na segundo, agad siyang nakarating sa harapan ni Kuro Dragon habang nakayakap pa rin kay Forlivia. Bang! Gayunpaman, 8 mandirigma na nakasuot ng itim na maskara ang hamarang sa daanan ni Levi. Sila ang nagtanong manlalaban ng The Avengers, ngunit lahat sila ay halos walang kahirap-hirap na natalo. Tigilan mo siya. Pigilan siya ng lahat, sigaw ni Kuro Dragon habang tumatakbo. Protektahan ang aming pinuno habang siya ay umaatres. Tuluyan ng nabaliw ang mga miyembro ng Avengers nang sumumpa silang pipigilan si Levi sa kabayaran ng kanilang buhay, nobela. Nagulat si Levi. Ganon ba talaga sila kamasunurin? Handa ba silang ibigay ang kanilang buhay para lang matiyak na matagumpay na makakatakas si Kuro Dragon? Hindi katakataka na ganito kalakas ang The Avengers kapag lahat ng miyembro nila ay mayroong walang kamatayang katapatan. Kung kadali para kay Levi na ilabas ang mga lalaking sinusubukang pigilan siya, napakaraming tao. Lahat sila ay napakalakas din. Iyon ay nagbigay kay Kuro Dragon ng maraming oras upang makatakas. Pinangunahan ni Black Phoenix ang pag-atake kay Levi, kahit na walang sino mang ipinadala niya ang makakapidyaw sa kanya. Nang makitang malapit na sila, inilabas niya ang isang remote control at sumigaw, magkita-kita tayo sa impyerno. Boom! Ang buong base ay agad na sumabog pagkatapos niyang pinindot ang pindutin. Agad na pumutok ang pagsabog at ginawang dagat ng apoy ang base. Gayunpaman, sa huling pagkakataon, nagawa pa rin ni Levi na makatakas ng hindi nasaktan kasama si Forlivia. Ngumiti si Levi kay Forlivia na mahimbing na natutulog. Natutuwa ako na okay na siya. Huwag mong isipin na makakatakas ka, Kuro Dragon. Ang mga mata ni Levi ay puno ng pagpatay sa layunin. Sakto namang dumating si Lance. Ayos ka lang ba, Master? Guilty niyang tanong. Pabolaykan mo muna si Evie para pakalmayan si Zoe. Hinahabol ko si Kuro Dragon. Binigay ni Levi si Forlivia at umalis. Agad na binuhat ni Lance si Forlivia hanggang sa Northampton. Sa tirahan ng Lopez, matiyagang naghihintay ng magandang balita si Zoe at ang iba pa. Nang makita ni Zoe na dumating si Lance ay agad itong lumapit sa kanya. Salamat sa pagligtas sa anak ko. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1542. Pinuntahan din nila Aaron, Emma, at iba pa si Lance para pasalamatan siya. Forlivia ang kanilang kayamanan, kaya syempre, nagpapasalamat sila na iniligtas siya ni Lance. Mommy, nagsimulang umiyak si Forlivia. Mabilis na kinuha ni Zoe si Forlivia mula sa mga braso ni Lance. Ligtas ka na, Evie. Nandito na si Mommy. Itinaas niya ang kanyang ulo. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Salamat, Lance. Maraming salamat. Salamat sa pagligtas kay Evie, Lance.
Si Aaron at ang iba ay muling nagpahayag ng kanilang pasasalamat. Salamat, Lance. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin kung wala ka, pasasalamat ni Cora. Talagang makapangyarihan siya dahil nagawa niyang iligtas si Evie ng napakabilis. Siya ay hindi kapani-paniwala. 2 oras lang ang iligtas niya, tama ba? Siya ang ipinagmamalaki ng Great Family of Westford at Erudia. Pinupuri siya ng lahat mula sa Great Family of Westford habang nakatayo siya doon na parang dummy. Ano? Bakit nila ako pinupuri? Bakit nila ako pinasalamatan? Hindi ko siya niligtas. Si Master ang may gawa nito. Ako lang nagdala sa kanya dito. Dapat ko silang itama. Alam na alam ni Master na ako ang nag-leak ng identity niya. Nasa mukha ko rin ang musika. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagsalita. Sa totoo lang, hindi ako. Mommy, nasaan si Daddy? Sigaw ni Forlivia. Noon lang naalala ng lahat si Levi. Napaka-joker ni Levi. At sinabi niyang ililigtas niya si Evie ng mag-isa. Nandito ngayon si Evie, pero wala na siya. Anong biro? Siya ang nagsabi na ang Great Family of Westford ay hindi maaasahan, at kailangan niyang asikasuhin ang mga bagay sa kanyang sarili. Sa huli, hindi niya alam na nakabalik si Evie sa atin ng ligtas. Ang akala ng lahat ay niligtas ni Lance si Evie simula nang binuhat niya ito dito at kinutya si Levi. Nagdilim ang ekspresyon ni Zoe at Emma. Ayos lang kung hindi mailigtas ni Levi si Forlivia, pero kailangan lang niyang magpakitang gilas sa harap ng Great Family of Westford. Hindi, si Daddy ang nagligtas sa akin. Nasaan si Daddy? Nasaan na siya? Sigaw ni Forlivia. Nanikip ang puso ni Lance sa sinabi niya. Nako, mahal, nasa state of shock pa ba ang bata? Hindi ka niligtas ng daddy mo, Evie. Si Lance na. Malamang, kapag ang isang bata ay nabigla, iisipin muna nila ang kanilang mga magulang. Marahil ay hindi niya naisip na ang kanyang ama ay nagligtas sa kanya. Zoe, hayaan mo munang magpahinga si Evie. Pagkatapos, ayusin ang appointment ng doktor para makita kung ayos lang siya. Walang naniwala kay Forlivia, lalo na't kitang-kita nilang si Lance ang naghatid sa kanya pauwi. Talaga, bago pa makapagsalita si Lance ay pinutol na siya ni Cora. Wala kang dapat sabihin, Lance. Kung tutuusin, pamilya kami. Kung may kailangan kang gawin, sige lang. Maraming salamat ulit, Lance. Ano ang gagawin namin kung wala ka? Yumuko sa kanya si Aaron at iba pa. Yumuko rin si Emma. Ako ay nagpapasalamat sa iyo sa ngalan ni Levi. Ipapasalamat ko siya sa iyo ng personal kapag nakita ko siya. Nagsimulang mautal si Lance. Ang kanyang mga binti ay nagiging halaya habang ang kanyang mukha ay namutla. Nakuha ba ni Master na pasalamatan ako? Hindi pwede. Papatayin niya ako sa halip. Kailangan kong mag-isip ng paraan para harapin ang interogasyon ni Master ngayon. I should tell them it was not me, but seeing how all of them are acting right now, I don't know if I can do that. Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang natakot. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1543. Sa kabilang banda, buong bilis na hinahabol ni Levi si Kuro Dragon. Ang distansya sa pagitan nila ay nagiging mas maikli. Sa kalaunan, dumating si Kuro Dragon sa isang manor at nagtago sa loob. Sumunod din si Levi sa loob. Hindi mo ako matatakasan. Wala ka dapat dito. Please umalis ka na. Lumabas ang 4 na lalaking nakasuot ng puting damit at malabo ang mukha. Hindi ako aalis hanggat hindi mo siya naibibigay, kaya scram. Sinaman sila ng tingin ni Levi. Agad siyang sinugod ng 4. Bam! Sa sandaling nagsimula silang mag-away, nagbago ang ekspresyon ni Levi. Ito ay nakakatakot. Ang 4 na taong ito ay kasing lakas ng Northern Demon. In fact, since they're fighting alongside each other, mas malakas pa sila kumpara sa pag-aaway ko sa kanila ng isa-isa. Ang kanilang mga pag-atake ay talagang nagawang pigilan si Levi sa kanyang mga trap. Umalis ka sa daan ko. Natarante si Levi at ginamit ang kanyang nakamamatay na hakbang para palayasin ang 4 na lalaki. Gayunpaman, ang 4 sa kanila ay mabilis na nag-react upang maglunsad ng pinagsamang pag-atake at naitaboy ang pag-atake ni Levi. Papatayin ko kayong lahat, umungol si Levi. Pagkatapos, naghagis siya ng isang suntok na nakakasira ng lupa para lumipad ang 4 sa kanila habang nagbubuga ng dugo.
Bang! Biglang sumabog ang manor, at nawala ang apat na lalaki. Nang sinubukan niyang habulin si Kuro Dragon, ngunit napagtanto niyang huli na siya. Matagal nang nawala si Kuro Dragon. Tapos na. Hindi ko akalain na si Kuro Dragon ay may napakalakas na mandirigma na nagpoprotekta sa kanya. Parang minamaliit ko siya. Hindi makapaniwala si Levi na mayroon pa ring ganoong uri ng trumpeta ang kanyang kaaway para matiyak ang kanyang matagumpay na pagtakas. Si Kuro Dragon ay nanatiling pinakamisteryosong tao sa The Avengers. Masyado siyang misteryoso na kahit ang The Calamity ay hindi malaman kung sino siya. Gayunpaman, huwag mong isipin na mabubuhay ka ng matagal. Ngumisi si Levi. Malayo kay Levi, nakikipag-usap pa rin ang negotiation team kay William II. Nang matanggap ni William II ang balita tungkol kay Kuro Dragon, lalo pa niyang binyantaan ang negotiation team na ibinigay ang technique book ni Levi. Ang pangkat ng negosasyon ay nagpaubaya at hiniling sa mga Dragonites na pilitin pa si Levi. Gayunpaman, hindi pa rin tumanggi si Levi. Si Kuro Dragon, nakakatakas lang sa kanyang kamatayan, ay nagmamadaling nakipagkita kay William II. Anong gagawin natin ngayon? Lalong nagiging rebelde si Erodia, ngunit ang kamatayan ng aking anak ay nananatiling hindi nahihiganti. Kinwestiyon ni William II ang diskarte ni Kuro Dragon. Hayaan mo akong mag-isip sandali. Si Kuro Dragon ay naubusan na ng mga ideya at pakulo. Biglang lumitaw ang isang nakakagulat na balita sa buong dark web. Ito ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Prince William. May mga video na may tunog at mga larawan na naglalarawan sa The Avengers na pinatay si Prince William. Nagkaroon din ng audio recording ng Kuro Dragon na umamin kay Lance na siya ang pumatay kay Prince William. Ang lahat ay inilatag para makita ng mundo. Siyempre, ang The Calamity ang naghukay nito. Buti na lang at hindi sila nag-shutdown nang sabihin ni Levi. Napatunayan nila kung gaano mali si Levi sa pamamagitan ng pagpapakita kung gaano sila kapakipakinabang. Nang lumabas ang balita, pinag-uusapan ng buong mundo kung paano na-frame si Erodia. Halos mapaiyak si Lance sa tuwa. Sa wakas tapos na. Nagpalakpakan din ang negotiation team, nobela. Kapag lumabas na ang katotohanan, hindi na sila kailangan pang itulak pa. Ang lahat ng tao kay Erodia ay nagiging sobrang emosyonal. Ang pinakamahusay na paraan upang malutas ang isyo ay ang pagsisiyasat at ibunyag ang katotohanan. Sa sandaling iyon, alam din ni Nazarain at William II ang katotohanan. Lahat ay nakatingin kay Kuro Dragon sa cruise ship. Tuluyan na siyang nakalimot sa mga nangyayari. Anong mali? Ikaw ang pumatay sa anak ko. Umungol si William II. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1544. Galit na sigaw ni William II kay Kuro Dragon. Walang ganoong bagay. Nagsimula siyang maghinala na may mali. Tingnan mo ang iyong sarili. Itinuro ni William II ang screen, nanginginig ang daliri sa galit. Kaya ikaw ang pumatay sa anak ko, kinulit si Erodia, at pinaglaruan kaming dalawa ni Zarain na parang biolin. Napatulala si Kuro Dragon matapos niyang makita ang balita. May nakakita ng buong bagay. Wala nang paraan para magsinungaling siya ngayon. Mapaghihiganti ang kamatayan ng anak ko. Pumunta sa impyerno. Pagkatapos ay hinugot ni William II ang isang gintong agila sa disyerto at pinaputukan si Kuro Dragon. Binaril at puno ng mga butas ang katawan ni Kuro Dragon bago siya natamba. Gulat na gulat pa rin siya habang kumukuha ng buhay niya. Namatay ako sa kamay ni William II sa halip na kay Levi. Gaano kabaliw. Sa sandaling iyon, ang kanyang trump card, o mas angkop, ang kanyang pag-alalay, ay hindi pa rin alam kung ano ang nangyayari habang hinuhugot niya ang kanyang huling hininga. Lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang pagkamatay ay lampas sa inaasahan ni Levi. Alam niya na, kapag lumabas na ang katotohanan, hahabulin ni Nazarain at William II si Kuro Dragon hanggang sa dulo ng mundo para patayin siya. Tanggalin mo ang maskara niya. Utos ni William II. Nang matanggal ang maskara ni Kuro Dragon, nagulat ang lahat sa kanilang nakita. Hindi pwede. Nagulat din si William II. Bawat miyembro ng The Avengers ay may deformed face. Ito ay isang hakbang upang maiwasan ang pagtuklas mula sa lahat ng uri ng mga scanner ng mukha. Iyon ang tuntunin ng The Avengers na dapat magsuot ng maskara ang lahat, nobela.
Higit pa riyan, kailangan nilang ibahin ang anyo ng kanilang mukha kapag pumasok sila sa organisasyon upang maiwasan ang sinumang makakilala sa kanila. Gayunpaman, buo ang mukha ni Kuro Dragon. Hindi naman deformed ang mukha niya. Wala man lang galos. Isa siyang gwapong lalaki na may patas at matikas na mukha. Mas mukha siyang scholar kaysa pinuno ng isang underground na organisasyon. Parehong hindi inaasahan ni William II at Levi, kung hindi ay tinanggal ang kanyang maskara at hinanap ang kanyang pagkakakilanlan. Wala akong pakialam kung sino siya. Pinatay niya ang anak ko, kaya walang paraan na hahayaan ko siyang mabuhay. Kunin ang kanyang katawan at ipakin sa mga peteng. Huwag hayaang makatakas ang sinuman sa mga miyembro ng The Avengers. Sinimulan ni Zarain ang kanilang operasyon upang maalis ang The Avengers minsan at para sa lahat. Kahit saan man tumakas ang kanilang mga miyembro, kamatayan ang naghihintay sa kanila. Sa pamamagitan nito, nawasak ang The Avengers. Nalutas na ang hindi pagkakaunawaan ni Erudia at Zarain, kaya kinailangan ni William II na umalis. Napangiti si Levi nang malaman niya ang pagkamatay ni Kuro Dragon. Bumalik siya sa Northampton at dumating sa tirahan ng Lopez. Nakaluhod si Lance sa pintuan na may pag-aalalang tingin. Nang makita niya si Levi ay agad niyang ibinaba ang ulo. Hindi siya pinansin ni Levi at dumiretso sa loob ng Lopez residence. Mabilis na gumapang si Lance at sumunod. Pagpasok ni Levi sa kwarto ay agad siyang niyakap ni Forlivia. Daddy. Nandito ako, Evie. Hindi mo kailangang matakot. Niyakap niya ito pabalik. At sabi mo ayaw mong makialam ang Great Family of Westford. Kung wala sila, hindi makakabalik si Evie ng ligtas. Oo, salamat lang kay Lance na ligtas si Evie. Inireklamo ni Zoe at ng iba pa si Levi. Natigilan si Levi. I bet akala ng lahat niligtas siya ni Lance dahil binalikan niya siya. Sa pagkakataong iyon ay pumasok si Lance at ang iba pa sa kwarto. Nang makita siya, agad na hiniling ni Emma, lumuhad ka ngayon sa harap ni Lance, Levi. Dapat mong pasalamatan siya sa pagligtas sa iyong anak. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1545. Oo, dapat kang yumoko para ipahayag ang iyong pasasalamat. Maraming problema ang pinagdaanan ni Lance para tulungan kang iligtas si Evie. Ang pinakamaliit na magagawa mo ay bigyan siya ng isang busog. Bilasan mo, kung hindi dahil kay Lance, wala rin ang anak mo ngayon, sambit ni Aaron. Tumanggaw din si Zoe. Levi, bilasan mo na mag-sorry kay Lance. Malaki ang utang na loob namin sa kanya. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo patungo kay Forlivia. Eve, dapat lagi nating bayaran ang utang natin. Tandaan mo yan. Pero si Daddy si Forlivia ay pinutol ni Cora bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Dapat kang magpakita ng pasasalamat. Wala si Evie ngayon kung wala ang tulong ni Lance. Panawagan ni Cora. Naiintindihan mo na ba, Levi? Ang Nine Lords ay mga liga sa itaas ng God of War. Wala ka lang kumpara kay Lance. It took him less than 2 hours to successfully rescue Eve, while you took your sweet time but still failed to do so, sabi ni Sean. Sa ganang kanila, mas mababa si Levi sa liga ni Lance. Dumilim ang mukha ni Lance habang nagpapatuloy ang usapan. Nakayuko si Lance na mukhang nag-iisip. Paano ito napunta sa ganito? Iniisip ng lahat na ako ang nagligtas kay Evie. Sinasabi pa nga nila kay Levi na yumoko sa akin. Anong gagawin ko? Takot na takot si Lance. Ayos lang. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Hindi man lang ako kasali dito noong una. Si Lance ay mukhang naghihirap at sabik na nanginginig ang kanyang binti. Masyado kang humble, Lance. Kaya naman ikaw ay kaibig-ibig at sikat. Pagpupuri ni Corey kay Lance. Napakabait na tao ni Lance. Handa siyang tulungan si Levi kahit na si Levi ay may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Being the kind-hearted person that he is, Lance must think that save a life isn't something worth bragging about. Iyon siguro ang dahilan kung bakit sinabi niyang hindi siya kasali sa bagay na ito. Na-misinterpret ng lahat ang mga sinabi ni Lance. Samantala, nalungkot si Lance. Kayo ay ibang bagay. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi ako ang nagligtas kay Eve. Please lang tumigil ka na sa pagsasalita. Hindi ba pwedeng maging taciturn lang kayo sandali? Walang alinlangan na tatanggihan ako ni Master pagkatapos nito.
Baka sa mukha ni Lance ang pagkalungkot. Nararapat lang na magpasalamat ka kay Lance sa ginawa niya. Anong ginagawa mo, Levi? Lumuhad. Oo, tingnan natin yumoko ka kay Lance. Lahat ay mariing pinakiusapan si Levi na humingi ng tawad kay Lance. Sa kabilang banda, pakiramdam ni Lance ay nasusuka siya. Nakatitig sa likuran ni Levi, pawis na pawis si Lance na may maputlang tingin sa mukha. Please lang tigilan mo na ang daldal. Hindi ko naman talaga siya kailangan para magpasalamat. Nasa bingit ng iyak si Lance. Pumunta ka at ipahayag ang iyong pasasalamat, Levi. Siya ang nagligtas kay Evie. Sambit ni Zoe. Biglang tumawa si Levi. Handa akong magpasalamat sa kanya. Ang bagay ay, magiging matapang ba siya para tanggapin ito? Naramdaman ni Lance ang panginginig na dumadaloy sa kanyang gulugad. Hindi. Siyempre hindi. Matapos marinig ang tugon ni Levi, ang iba ay nagalit. Anong pinagsasasabi mo, Levi? Anong ibig mong sabihin dyan? Yun grateful na piraso ng shitty. Iniligtas ni Lance ang anak mo. Hindi ba dapat magpasalamat sa ginawa niya? Levi, ang pinapagawa namin dito ay basic human decency. Dapat mong pasalamatan siya sa pagtulong sa iyo na iligtas si Evie. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1546. Sina Zoe at Emma ay nakatingin kay Levi na may dismaya sa mukha. Nagmatigas sila na dapat ipahayag ni Levi ang kanyang pasasalamat kay Lance. Sa kanilang mga ulo, iyon ang tamang gawin ni Levi. Halika dito, Levi. Kailangan mong lumuhad at yumoko kay Lance. Nakatitig si Corey kay Levi ng gravitas. Lumuhad ka at yumukod sa kanya. Sabay-sabay na sambit ng lahat. Ako, natarante si Lance. Ito na ang katapusan ko. Sige, ipapakita ko ang aking pasasalamat. Dahan-daang lumingon si Levi para tingnan si Lance. Nang mga sandaling iyon, nanginginig sa takot si Lance. Okay, punta muna tayo sa labas. Ayaw naming gisingin ang bata, sagot niya. Hindi. Gusto naming makita si Levi na yumoko sa harap mo ngayon. Si Sean at ang iba ay nag-aatubili na sumunod. Galit na sumagot si Lance, sino sa tingin ninyo? Inutusan mo ba ako ngayon? Natakot ang lahat sa kanyang sinabi. Hindi kami mangangahas. Pwede mong gawin ang gusto mo. Dahil sa takot, lumipat ang lahat sa sulok at nanatiling tahimik kasama si Cora. Lahat sila ay natatakot na masaktan ang isa sa siyam na Panginoon. Kung gayon, lalabas tayo ngayon. Malungkot ang mukha ni Levi nang lumabas ng kwarto. Nagmamadaling sumunod si Lance sa likod niya. Ano sa tingin niyo ang balak ni Lance? Pakiramdam ko ay may kakaiba sa kanya ngayon, ani Logan. Binigyan siya ni Cora ng masamang tingin at sumagot, how dare you? Hindi natin dapat questionin ang mga desisyon ni Lance. Matapos marinig ang pahayag ni Cora, tumahimik ang lahat. Samantala, matamang nakatingin si Levi kay Lance sa isang liblib na lugar sa labas. Ano ba talaga ang nangyayari? Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Master, pasensya na po. Kasalanan ko ang lahat, hindi ko dapat. Napaluhod si Lance at ipinaliwanag ang lahat kay Levi. Samantala, tahimik na nakikinig si Levi sa kanya. Gusto kitang patawarin, Lance. Gayunpaman, hindi mo talaga kayang gumawa ng anumang pagkakamali bilang isa sa siyam na Panginoon. Ang isang pagkakamali ng isa sa siyam na Panginoon ay maaaring mangyari sa buong bansa sa pagkawasak. Parang kulang pa sa responsibilidad ang mga alagad ko. Ito ay nagpapatunay na isang malaking problema ngayon. Master, pupunta ako at sasabihin sa lahat tungkol sa isyo kay Evie na ikaw ang nagligtas sa kanya. Hindi na kailangan. Hanggat ligtas si Evie, wala akong pakialam. Tsaka gusto ko lang maging ordinaryong tao. Hindi ko na kailangan ng atensyon, sagot ni Levi. Master, kasalanan ko lahat ito. Makikipagkawtaw ako sa iyo ngayon din. Nobela. Binigyan ni Lance si Levi ng ilang kawtaw. Samantala, ang iba naman ay nakatingin sa kanila mula sa malapit na lugar. Gayunpaman, dahil dumidilim na, tanging anino lamang ang nakikita ng lahat. Nakita nila ang isa sa mga anino na nakaluhod sa lupa habang ang isa naman ay nakatayo sa harapan nito. Gayunpaman, hindi rin nila narinig ang pag-uusap ni Lance at Levi. Ang tanging naririnig lang nila ay ang tunog ng kung sinong yumoko sa lupa. As far as they were concerned,
Ang nakaluhod sa lupa ay si Levi habang nakatayo sa harap ay si Lance. Naisip nila na si Levi ay yumuko kay Lance para ipahayag ang kanyang pasasalamat. Nang makita ito, si Sean at ang iba ay mabilis na bumalik para ipaalam kay Cora. So, lumuhad ba si Levi at yumuko? Tanong ni Cora. Oo, yumuko si Levi para ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Lance. Nakita namin ito ng aming mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1547. Tumanggaw naman yung iba habang sinasabi yon ni Sean. Nakita ko, mukhang may sense pa si Levi. Sa wakas ay magiging kalmado na ako ngayong nakayuko na siya kay Lance. Masayang nakangiti ang lahat maliban kay Zoe. Pakiramdam niya ay may mali. Si Levi ay isang mapagmataas na tao. Gusto ba niya talagang gawin ang isang bagay tulad ng pagyuko? That being said, since sangkot dito si Evie, baka ibang story. Kitang-kita ko na isinantabi niya ang pride niya para sa kanya. Huwag kang mag-alala, dahan daw ang magiging mas magalang si Levi sa darating. Isang ngiti ang pinakawalan ni Cora. Samantala, inihanay ni Zoe ang kanyang mga mata kay Emma. Maraming pagbabago ang nangyari sa nakalipas na 2 hanggang 3 taon. Bago ito, si Levi ay iginagalang bilang ang makapangyarihang Diyos ng digmaan habang ang angkan ng Garrison ay kilala bilang pinakamahusay na sinaunang pamilya. Gayunpaman, ngayon ay may napakaraming iba pang powerhouse na umuusbong mula sa dilim, maging ang Ultimate Class Warrior ay nahihirapang harapin ang lahat ng ito. Pagkatapos ng paglitaw ng mga powerhouse tulad ng Crown King at ang Nine Lords, siguradong nakaramdam si Levi na wala sa lugar. Pakiramdam ko ay isang bagong edad ang papalapit sa amin ngayon. Hindi nila alam, ang namumuno sa bagong panahon na ito ay si Levi mismo. Matapos harapin ang isyo kay Prince William, nagudyok ang The Dragonites ng investigasyon para malaman ang taong nagtala ng ebidensya na may kinalaman sa insidente sa The Avengers, nobela. Sa huli, inamin ni Lance na nasa likod siya ng lahat. Iyon ay sinabi, itinago niya ang katotohanan na siya ay palihim na nakipagdeal kay Kuro Dragon. Sa araw na inilabas ng The Calamity ang ebidensya, ang kasunduan na ginawa ni Lance kay Kuro Dragon ay sadyang iniwan para maprotektahan ang tunay na pagkakakilanlan ni Levi. Pagkatapos noon, pinuri ng mga Dragonites si Lance para sa kanyang kagitingan sa pagharap sa Avengers at pagkatalo sa kanila. Si Lance ay ginawaran pa ng Dragon Military Medal para sa kanyang accomplishment. Isang malaking karangalan para sa kanya ang makatanggap ng medalya. Kaya lang, si Lance ang naging pinakarespetado at pinakadakilang Panginoon sa Nine Lords. Gayunpaman, si Lance ay puno ng pagkakasala. Ginawa ko ang lahat ng ito sa utos ni Levi. Wala akong choice. Noong binuo ni Levi ang 9 na Panginoon, ang lahat ay medyo nag-aalinlangan sa mga kakayahan ng 9 na Panginoon. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nilang napagtanto na ang 9 na Panginoon ay talagang napakahusay. Naniniwala pa nga sila na maaaring palitan ng Nine Lords si Levi balang araw. Dahil dito, nakahinga ng maluwag ang mga Dragonites. Kahit na magdesisyon ang Crown King na bumaba sa pwesto, mayroon tayong 9 na Panginoon para palayasin ang ating mga kaaway. Ang Crown King ay maaaring palitan. By the way, alam mo na ba kung ano ang teknik niya? Sinisiyasat na ng mga Dragonites ang pamamaraan ni Levi. Oo, isa ito sa mga teknik ng Crown King na tinatawag na Reversero. Ang teknik na ito ay maaaring. Wow, napakalakas nito. Ang lahat ay namangha sa kung gaano kalakas ang pamamaraan. No wonder lalo siyang lumalakas. Kahit ang Northern Demon ay hindi siya kayang talunin ngayon. Salamat sa Diyos nasa tabi natin siya. Tinulungan niya tayong bumuo ng 9 na Panginoon. Out of blue, nagtanong si Severus, naisip mo na bang bigyan si Erudia ng mas maraming Crown Kings? Anong ibig mong sabihin? Oh, naiintindihan ko. Tumanggo ang lahat. Ang ibig sabihin ni Severus ay gamitin ang pamamaraan, Reversero, upang makabuo ng higit pang mga individual na kasing lakas ni Levi. Iyan ay isang napakatalino na ideya. Oo, 3 pa lang ang kailangan natin na kasing lakas ni Levi. Kung magagawa natin iyon, wala nang maglalakas loob na salakayin si Erudia. Nakikita ko talaga si Erudia na nagiging pinakamalakas na bansa ngayon. Matapos marinig ang ideyang ito ni Severus, lahat ay namangha. Lahat sila ay sang-ayon sa kanyang ideya.
Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1548. Sa palagay mo, papayag ba si Levi na ibigay na lang ang kanyang technique book? May nabanggit ng tanong na tanong. Nag-aatubili si Levi na ibigay ang kanyang libro ng pamamaraan nang tanungin siya ni William II noong huling pagkakataon. Kaya hindi ko rin akalaing gagawin niya ngayon. Oo, malaki ang malabong gawin niya. Ang pamamaraan na ito ay masyadong mahalaga sa kanya. Kahit sabihin natin sa kanya na malaki ang pakinabang ng teknik niya kay Herodia, hindi ko na lang ibibigay. Not to mention, ngayong ordinaryong tao na siya, kailangan niya ang teknik para sa sarili niya. Mas magiging mahirap na makuha ang technique book mula sa kanya ngayon. Pag-isipan lang natin sandali at tingnan kung makakaisip tayo ng ilang ideya. Habang ang mga Dragonites ay nagbabalak na kunin ang aklat ng pamamaraan ni Levi, si Zarain ay may sariling mga plano rin. Mula nang makatanggap ng mga papuri ang teknik na ito mula mismo kay Kuro Dragon, lahat ay nangangati ng makuha ang kanilang mga kamay dito. Lumabas na ang resulta ng investigasyon. Ayon sa aming investigasyon, tinalikuran na ni Levi ang kanyang posisyon bilang Crown King at ngayon ay isang ordinaryong tao. Kaya, wala siyang karapatang makialam sa mga gawain ni Herodia. Siya ay pinahintulutan sa pagkakataong ito, para magising lamang dahil pinukaw siya ni Kuro Dragon. Ang ahensya ng intelihensya ni Zarain ay mahusay at maingat na gaya ng dati. Napakakahanga-hanga sa kanila na mahukay ang ganitong karaming impormasyon sa napakaikling panahon. Ano, naging ordinaryong tao na si Levi. Iyan ay magandang balita. Ang isa sa mga miyembro ng konseho ng Zarain ay nagpapakawala ng isang pilyong ngiti. Paano ko ilalagay ito? Kung ayaw na sa kanya ni Herodia, kunin na natin. Hayaan mo siyang sumama kay Zarain. Gagawin natin siyang malakas at yumaman muli. Malaki ang ngiti sa mukha ng miyembro ng konseho. Binabalak ni Zarain na kunin si Levi sa kanilang panig. Iniwan ko na sa iyo ito. Tandaan, dapat mong kumbansihin si Levi na sumama sa amin kahit ano pa ang mangyari. Sa sinabi nito, ang tunay na pagkakakilanlan ni Levi ay nalik na ngayon sa ibang bansa. Isang araw, sinundo ni Levi si Forlivia mula sa paaralan nang biglang huminto sa tabi niya ang isang Rolls Royce. Ginoo, Garrison, taga Zarain kami. Nais ng aming boss na makita ka. Sumakay ka na sa kotse. Lumabas sa kotse ang isang babaeng may makeantab na blonde na buhok. Matapos marinig na taga Zarain sila, sumakay si Levi sa kotse nang walang pagdadalawang isip. Pagkatapos ay dinala siya sa isang manor kasama ang kanyang anak na babae. Ginoo, Garrison, hayaan mo akong magpakilala. I'm Raimi, the leader of the Royal Guard in Zarain, sabi ng lalaking may magandang pangangatawan. Pwede bang umabot ka lang sa punto? Sambit ni Levi. Pagkatapos ay nagpatuloy si Raimi na mag-alok sa kanya ng napakaraming lupa at pera sa pag-asang mahikayat siyang sumama kay Zarain. Ang iyong alok ay medyo nakakaakit dapat kong sabihin. Gayunpaman, tumanggi akong tanggapin ito. Kahit ordinaryong tao lang ako ngayon, hindi pa rin ako magpapakababa para ipagkanulo ang sarili kong babae. Mabilis na tinanggihan ni Levi ang alok, nobela. Nakangiting sinulyapan ni Raimi si Forlivia. Pag-isipan mo, Mr. Garrison, kakayanin mo ang isang marangyang pamumuhay para sa iyong pamilya kung tatanggapin mo ang alok. Asar, iwanan mo ang pamilya ko dito, o papatayin kita. Binigyan ni Levi ng babala si Raimi. Pagkatapos nito, nagpatuloy si Raimi sa paggamit ng iba pang uri ng taktika para kumbansihin si Levi ngunit walang resulta. Bukod sa Zarain, marami pang mga bansa ang nag-aalok din ng napakalaking halaga ng pera sa pagtatangkang makuha si Levi sa kani-kanilang panig. Gayunpaman, lahat sila ay tinanggihan ni Levi. Sa loob lamang ng ilang araw, mahigit 10 bansa ang dumating sa Levi na may mga alok. Ang balita tungkol dito ay narinig ng mga Dragonites pagkaraan ng ilang sandali. Nang makita iyon, dali-dali silang nagpulong para pag-usapan ang bagay na iyon. Masama ito. Kung magpasya si Levi na sumali sa ibang bansa, mapapahamak si Herodia. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1549. Ang lahat ng mga Dragonites ay nasa isang estado ng kabuluhan. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay isang hotshot na sinusubukang i-recruit ng lahat. Tsaka hindi biro ang offer na natanggap ni Levi.
Kahit sino ay matutokso sa gayong kaakit-akit na alok. Siguradong hindi siya matutokso kung siya ang matandang Levi, simula ni Severus. I mean, he did sacrifice himself for Erudia before. Gayunpaman, ibang tao siya ngayon. After the incident last time, I presume na wala siyang nararamdaman ngayon. Kung tutuusin, baka kamuhian pa niya tayong lahat. Tandaan na isa lamang siyang ordinaryong tao. Madali para sa kanya na matutokso sa kanilang alok na mabusog ang kanyang pagnanasa sa kayamanan at pera. Sumang-ayon naman silang lahat sa sinabi niya. Kung si Levi ay magpapatalo sa tukso at sumapi sa ibang bansa o puwersa, ito ay isang malaking kawalan para sa kanila dahil siya ay makapangyarihan. Sa ngayon, wala pang nakakapigil sa kanya ng isang tao. Maliban doon, kilala niya si Erudia kaya ang buong bansa ay nasa palad niya. Kung sasali siya sa kalaban panig, dehado sila. Bagamat sigurado silang hindi magtataksil si Levi kay Erudia, banta pa rin siya sa kanila. Nakakatakot ito, sigaw ng isa sa kanila. Naniniwala ako kay Levi. Alam kong hindi siya madaling sumuko. Ako rin. Karamihan sa mga tao sa silid ay nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon. Alam ko ang nararamdaman mo, at naniniwala din ako sa kanya. Pero hindi natin malalaman kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Kahit anong tingin mo, isa pa rin siyang time bomb. Paano kung pagbabantaan ng kabilang partido ang pamilya ni Levi? Pagdating ng panahon, wala na tayong magagawa. Prevention is better than regret, uttered Rico. Dapat itigil na natin ang pagkabulag ng ating mga emosyon. Suriin natin ang sitwasyon mula sa mas malaking larawan. At the end of the day, dapat nating alisin ang anumang banta na darating sa atin. Sumasang-ayon ako. Pag-usapan natin ito. Sa mungkahi, lahat sila ay nagsimula ng kanilang mga talakayan. Una, nagawa naming malaman ang lakas ng Nine Lords mula sa pagkamatay ni Prince William. Frankly put, any of them could be the Crown King, panimula ng isa sa kanila. Pangalawa, nakuha na namin ang verification ng technique book na iyon. Kung makuha natin ang ating mga kamay dito, maaari nating linangin ang hindi bababa sa 3 Levi's dito, at kung magtatagumpay tayo, si Levi ay magiging walang silbi kay Erudia. Maari na natin siyang isuko. Sumasang-ayon ako. Ako rin. Pagkatapos ng talakayan, napagtanto nilang maaari nilang palayain si Levi dahil maaari nilang palitan siya ng siyam na Panginoon. Kung nakuha nila ang technique book, maaari pa nilang linangin ang mga mandirigma na mas malakas kaysa sa kanya. Ano naman si Levi? Paano kung i-recruit siya ng ibang bansa? May nagtanong, sinusubukang gumawa ng solusyon sa bagay na ito. Kakatawa ang lakas ni Levi. Maaari siyang magdulot ng sakuna kung hindi siya nasisiyahan sa status quo balang araw, at upang maiwasang mangyari iyon, kailangan nating tiyakin na siya ay magiging isang ordinaryong tao ng buo. Anong ibig mong sabihin? Napalingon ang lahat sa kanya. Walang ordinaryong tao ang dapat marunong martial arts. Sabi niya, first and foremost, we have to make him hand over the technique book. Pangalawa, we have to make him debilitate his martial prowess on his own to make sure na hindi na niya ito gagamitin kahit kailan. Iyon lang ang paraan para maging ordinaryong tao siya, na makakalutas sa ating pag-aalala tungkol sa banta na ito. Maaaring medyo malupit, ngunit para sa kinabukasan ni Erudia, wala tayong ibang pagpipilian. Sa tingin ko ay maiintindihan niya kung bakit namin ito ginagawa. At saka, hindi ba't lagi niyang pinangarap na maging isang ordinaryong tao? Tinutulungan lang namin siyang makamit iyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1550. Ang pagtanggap ng mga alok mula sa Zarain at iba pang mga bansa ay hindi isang magandang bagay. Alam ni Levi na inaasahan ng ilang tao na ipagkakaulo niya si Erudia sa pamamagitan ng pagsuko sa mga tukso. Kung tutuusin, lahat sila ay nakakita sa kanya bilang isang banta. Kaya naman, halos inaasahan na niya ang pagdating ng mga Dragonites. Dahil hindi nalihim ang kanyang technique book, maraming tao ang magbabantay sa kanya, kasama na ang mga Dragonites. Ngayong alam na nila ang tungkol dito, tiyak na gagawa sila ng hakbang. Kung tutuusin, isa na lang siyang ordinaryong tao, kaya kailangan nilang palitan siya ng iba. Ang pagpapalit sa kanya ay isang madaling trabaho, lalo na dahil nalutas na ni Lance ang bagay na ito, na nagtatapos sa Nine Lords ay sapat na kwalipikadong pumalit sa kanyang lugar,
lalo na kung nakuha rin nila ang technique book. Little did they know, ako pala ang nag-solve ng problema. Sa isiping iyon, isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Levi. Dahil napagpasyahan mong maging isang ordinaryong tao, gawin natin ito ng maayos. Kung hindi, mananatili ka sa bilog na ito, payo ni Severus. Pagsang-ayon ni Rico. Iyon lang ang paraan para mabuhay ka ng buo tulad ng isang ordinaryong tao. Wala nang gulo na darating sa iyo. Ibig mong sabihin na dapat kong ibigay ang aking technique book, di ba? Ngumiti si Levi. Oo, eksakto. Hindi lang iyon, kailangan mo ring i-incapacitate ang iyong martial prowess. Nang marinig ang pangungusap na iyon, natigilan si Levi. Kailangan ko din gawin yon. Maya-maya, humagalpak ng tawa si Levi. Tama na. Walang ordinaryong tao ang dapat magkaroon ng kahit anong martial skills. Alam mo rin na sinusubukan ka ng ibang mga bansa na muli ka. Kung sakaling hindi mo mapaglabanan ang tukso, o kung ang iyong pamilya ay makatanggap ng mga pagbabanta, ito ay isang kapahamakan para kay Erudia. Ang tanging paraan para maiwasan iyon ay bumalik ka sa isang ganap na ordinaryong tao. Kung wala kang halaga, titigil ang mga tao sa pang-iistorbo sa iyo. Sana ay maintindihan mo ang aming desisyon para din ito sa kaligtasan ni Erudia bansa. Sa sandaling ito, lahat ay nakatingin kay Levi sa pag-aasam ng kanyang sagot. Pag-scan sa kanilang mga mukha, isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Levi. Nakaisip ba kayong lahat ng ito ng magkakaisa? Tanong niya. Oo, narito ang listahan ng mga pirma ng lahat, sagot ni Severus habang inaabot kay Levi ang isang papel. Sinulyapan ang listahan na puno ng mga pirma ng lahat ng miyembro ng Dragonites. Alam ni Levi na seryoso sila tungkol dito dahil ang kanilang pag-iral ay para lamang burahin ang anumang uri ng pagbabante na maaaring ibigay kay Erudia. Hindi niya akalain na darating ang araw na isa rin siya sa mga banta. Dahil umabot na sa ganito, paano ako hindi papayag? Napakahusay. Gagawin ko ang hiniling mo. Nang marinig ang kanyang tugon, lahat ay nakahinga ng maluwag. Sa huli, isinuko ni Levi ang technique book na nakuha niya pabalik sa bilangguan. Ang mga pabalat ng libro ay naging dilaw, samantalang ang mga papel sa loob ay lubhang nasira. Sa kabila ng hitsura ng libro, kinumpirma ng mga Dragonites na ito ay totoo pagkatapos masusing suriin ang item. Dito, aalisin ko ang martial prowess ko sa harap mo. Pagkatapos mismong sabihin ni Levi ang sinabing iyon, ang kanyang katawan ay naglabas ng mga malalakas na tunog ng pag-crack habang unti-unting tumutulo ang dugo sa mga sulok ng kanyang labi. Masaya ka na ba ngayon? Ngumiti siya. Nagpapalitan ng tingin sa isa't isa, sumenyas sina Severus, Rico, at iba pa na ituloy nila ang kanilang plano. Nang makuha ang mensahe, may ilang elite na lumabas mula sa kanilang nakatagong lugar at sumugod kay Levi. Patawarin mo kami sa paggawa nito. Bulalas ng isa sa kanila habang patuloy at masiglang tinapik ang lahat ng martial veins ni Levi para ma-disable ang mga ito. Sa pamamagitan nito, tiyak na hindi na siya makakagawa ng anumang uri ng pagsasanay sa labanan. Hindi lang siya bumalik sa isang ordinaryong nilalang, ngunit may kapansanan din siya ngayon. Wretch! Nagsusuka ng dugo, pinunasan ni Levi ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay bago nagpakawala ng ngiti. Tatandaan ko ang araw na ito. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1551. Congratulations sa pagbabalik sa isang ordinaryong tao. Mula ngayon, walang magdudulot sa iyo ng anumang problema. Matapos makuha ang technique book, gayon din ang pag-disable kay Levi, natuwa si Severus at iba pa niyang mga tao. Giving them a wry smile, Levi uttered, dahil naibigay ko na ang lahat para kay Erudia, wala na akong natitira ngayon. I'm anticipating for the country to be better, so do your best. Pagkatapos nito, tinawag niya ang nag-iisang taong nakakaalam ng lokasyon ng The Calamity, bukod sa kanyang sarili, upang ibigay ang organisasyon, na ginawa siyang ganap na ordinaryong tao na walang anuman, nobela. Nang makauwi si Zoe at ang iba pa, laking gulat nilang lahat nang makita si Levi sa ganoong estado. Anong nangyari sa iyo, Levi? Wala, kaya lang, naging ordinaryong tao ako, nakangiting pagpapalam niya. Ang galing. Bulalas ni Zoe habang nakayakap sa kanya. Palagi ko itong pinapangarap. Bukod dito,
Mayroon kaming great family of Westford na sumusuporta sa amin. Walang maglalakas loob na ay bully tayo. I mean, tingnan mo kung paano niligtas ni Lance si Evie. Nakangiti lang si Levi habang nanatiling tahimik. Ibinigay ko na talaga ang lahat. Samantala, mula nang makuha ng mga Dragonites ang libro ng teknikal, hindi na sila nag-aksaya ng oras sa pagpapatuloy ng kanilang plano. Ang unang bagay na ginawa nila ay nag-recruit ng 100 prodigy ni Erodia at sinanay nila ang pamamaraan ni Levi, Riversero. Matutunan ang partikular na paraan upang gawin iyon, kailangan nilang maging handa na pumutol sa sarili. Nang ang mga salita tungkol sa pagbabalik ni Levi sa isang ordinaryong nilalang ay nakarating sa Zarain at sa iba pang lugar, lahat sila ay natarante rin. Gayunpaman, mula noon, hindi na si Levi ang kanilang pakay. Kung tutuusin, hindi na siya threat. Sa paglipas ng panahon, ganap na gumaling si Levi, at nagpasya siyang magtungo sa bilangguan sa Northampton. Panahon na para makilala ang taong iyon. Napagdaanan niya ang pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay sa lugar na ito, ngunit ito rin ang simula ng kanyang bagong buhay. Siyempre, hindi mangyayari iyon kung hindi dahil sa kanyang amo, kaya gustong pasalamatan siya ni Levi kung nagustuhan man ito ng kanyang amo o hindi. Nang makilala ang matandang lalaki sa bilangguan, lumuhad si Levi sa harap niya at yumuko ng 3 beses. Patawarin mo ako, guro. I hand over the technique book without your permission, paghingi niya ng paumanhin bago muling yumuko. Sinabi ko na sa iyo na hindi ako ang iyong Panginoon. Tsaka ikaw yung natisod sa libro. Wala itong kinalaman sa akin. Hindi ko gets, bakit ba palagi niya akong tinutulak palayo? Buti na lang, I guess, considering na hindi siya nadala sa gulo ng pumunta rito ang mga Dragonites noong araw na iyon. Kahit ano pa ang sabihin mo, palagi kang magiging amo ko. He uttered at patuloy na iniuntog ang ulo sa lupa. Kahit ano, napaka-misteryoso ni Master. Bakit nasa kulungan pa rin siya kung matagal na siyang makakaalis? Sa kabila ng kanyang pagkamausisa, hindi naglakas loob si Levi na itaas ang tanong. Kung wala ka nang sasabihin, bilisan mo na at umalis ka, naiinis na ungol ng matanda. Master, bumalik ako sa pagiging ordinaryong tao. Hayaan mong ilabas kita dito para mabantayan kita. Dahil mataas ang posisyon niya noon, nang ahas siyang huwag gumawa ng ganoong desisyon, ngunit noon pa man ay gusto niyang palabasan ang matanda. Bilang isang ordinaryong tao, nagkaroon na siya ng pagkakataon na gawin ito. Ano? Imposible yan. Sigaw ng matanda. Ha? Natigilan si Levi. Hindi ka dapat ordinaryong tao. Sa lalong madaling panahon, haharap ka sa isang kalamidad. Kalamidad. Nanginginig ang katawan ni Levi. Ako ba ay haharap sa isang kalamidad? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1552. Bakit ako haharap sa isang kalamidad? Alam kong marami akong kaaway, pero isa na akong ordinaryong tao ngayon. Higit pa riyan, nawasak lahat ng martial vein ko. Hindi ko man lang magawa ang mga basic combat skills, pati na si Riversero. Isinasaalang-alang ng mga Dragonites ang lahat ng ipalaglag nila sa mga elite ang martial vein ni Levi upang matiyak na hindi siya makakapagsanay ng martial arts sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang paggawa nito ay hindi lamang nakumbinsi ang kanilang mga sarili na si Levi ay hindi nagkaroon ng pagkakataong maghiganti sa kanila, ngunit ito rin ay upang pigilan siya sa paggamit muli ng Riversero. Hindi ba ibig sabihin nun na F*** ako? Kung magpadala sila ng mga elite para patayin ako, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanila. Hindi naman sa takot ako sa kamatayan, pero ano na lang ang mangyayari sa pamilya ko kung wala na ako dito sa kanila? Hindi ako pwedeng mamatay. Kailangan kong ipaglaban ang buhay ko para sa kanila, pero paano? Sinira na nila ang martial vein ko. Wala na akong magagawa. Pagbaba ng kanyang ulo, ang pagkalungkot at galit ay bumabalot sa kanya. Oo, pagkumpirma ng matanda. Pero, napatigil siya nang biglang sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Ngunit, tutulungan kitang mabawi ang martial vein mo. Bulalas ng matanda, nobela. Bago pa man maproseso ni Levi ang kanyang mga salita, nanginginig ang kanyang katawan habang sumisigaw sa sakit, arg. Damn, masakit yon. Kahit na siya ay nasa loob at labas sa larangan ng digmaan, nagdusa ng hindi mabilang na mga pinsala,
at nagkaroon ng maraming mga insidente ng malapit sa kamatayan. Ang sakit na naranasan niya mula sa lahat ng mga aktibidad na iyon ay hindi maihahambing sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Sa kabila ng kanyang katigasan, bahagya siyang humawak sa pisikal at mental. Tumagal ng 3 buong oras ang masasakit niyang pagsigaw. Kakatwa, para bang walang nakarinig sa kanya sa kulungang ito. Pagkatapos ng pagsubok, lumabas siya ng kulungan na may malawak na ngiti. Maging ang ugali niya ay tuluyan ng nagbago. Gayunpaman, nanatili pa rin ang paninindigan ng matanda, tumanggi pa rin siyang tawaging master ni Levi. Kalimutan mong nakilala kita, ni wala akong ginawa sa'yo ngayon. Sabi ng matanda na lalong ikanalito ni Levi. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang ugali niya, pero palagi siyang magiging amo ko. Palagi siyang nandyan sa mga panahong madilim ako. Hindi ko siya masusuklian. Sa kanyang pagbabalik, pinanatili ni Levi ang ngiti sa kanyang mukha. I bet walang mag-e-expect na nabawi ko na ang lakas ko. Hindi lang iyon, mas malakas na ako ngayon. Well, hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Kung hindi nangyari ang pag-iisip na personal na magpasalamat kay Master, hindi ito mangyayari. Binigyan ako ng langit ng gintong pagkakataon. Dahil ang bilangguan ay matatagpuan sa mga suburb ng Northampton, ang kanyang paglalakbay pabalik ay medyo mahaba. Nang nasa kalagitnaan na siya, 6 na anino ang lumitaw sa kanyang harapan ng walang babala. Kaya dumating na sila. Tiyak na hindi ko akalain na magiging ganito kaga. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Levi. Ha, mukhang inaabangan mo kami, komento ng isa sa kanila nang mapansin ang kalmadong ekspresyon ni Levi. Ikaw ay dapat na mga tauhan ni Kuro Dragon. Malaki ang naiisip ni Levi dahil iyon din ang mga taong tumulong kay Kuro Dragon na makatakas noong nakaraan. Nang mamatay si Kuro Dragon, kumbinsido sila na si Levi ang pumatay sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1553. Kaya nga narito sila para maghayganti sa kanya. Dahil alam mo na kami, pagkatapos ay maghanda para sa iyong kamatayan. Walang pag-aaksaya ng panahon, silang 6 ay naglunsad ng kanilang pag-atake kay Levi. Dahil nakatanggap din sila ng mga salita tungkol sa pagwawasak ng mga Dragonites sa martial vein ni Levi, sigurado silang nawakasan nila siya kaagad. Whoosh! Inihagis ng isa sa kanila ang kanyang espada kay Levi. Gayunpaman, sinalungat lamang ito ng lalaki sa pamamagitan ng marahang pagpitik ng kanyang mga daliri, na hinati ang espada. Wayway ikaw! Sa isang iglap, natigilan silang lahat nang mapansin na taglay pa rin ni Levi ang kanyang martial prowess. Maling intel ang natanggap namin. May martial prowess pa siya. Retreat. Sa pamamagitan nito, nagsimula silang tumakas sa eksena na parang baliw, ngunit tiyak na hindi sila hahayaang makatakas ni Levi, kaya ginawa niya ang kanyang paglipat sa kanila. Hindi nagtagal, ang lahat ng kanilang katawan ay umaagos ng napakalaking dami ng dugo, at sa ganoong paraan, nahinga nila ang kanilang huling hininga. Walang pakialam si Levi kung sino sila. Ngayong umatras na siya sa kanyang posisyon, isang prinsipyo lang ang kanyang sinusunod, huwag mo siyang guluhin. Matapos makitungo sa 6 na lalaki, nagpasya si Levi na umuwi. Mukhang iba ka, remarked Zoe while scrutinizing him in curiosity. Ang buhay bilang isang ordinaryong tao ay kasiya siya. Nakangiting tugon niya. Nagpasya na huwag nang itulak pa ang paksa, pinigilan ito ni Zoe. Kung tutuusin, noon pa man ay naghahangad na siya ng isang mapayapang buhay na tulad nito, at sa wakas ay nakuha na niya ito ngayon. Sabay-sabay, ang plano ng mga Dragonites, ang Hidden Dragon, ay umuusad ng mabilis. Medyo mataas ang kumpiyansa ng mga Dragonites sa Hidden Dragon dahil nilalayon nitong linangin ang hindi bababa sa 5 King Class Elite na karapat-dapat na maging Crown King. Gayunpaman, kahit na matapos ang 1 buwan ng pagsasanay, wala sa daang elite ang nagpakita ng mabungang resulta sa kabila ng paggawa ng lahat ng ginawa ni Levi bago makuha ang River Zero, na nagpagulo sa mga Dragonites. Hindi nila maisip kung saan sila nagkamali dahil sinunod nila ang bawat hakbang na nakasaad sa technique book. Higit pa rito, ang 100 elite na ito ay ang cream ng mga eksperto. Higit pa rito, ang pagsasanay ay nasa ilalim ng patnubay ng mga dalubhasang instructor, kaya walang paraan na hindi sila makaligtaan ng isang hakbang. Maaaring ito ay isang pekeng libro ng pamamaraan. Huwag kang susuko. Ipagpatuloy natin ang pagsasanay.
Sa pahayag na iyon, ang Dragonites ay gumugol ng isa pang 2 buwan sa pagsasanay sa mga elite, ngunit ang mga resulta ay nanatiling pareho. Sa kabaligtaran, dahil ang lahat ng 100 sa kanila ay masyadong matagal nang namumura sa sarili, hindi na sila makapagsanay ng martial art. Ito talaga ang libro. Tulad ng nahulaan ko, ipinasa ni Levi ang isang pekeng isa. Bulalas ng isa sa kanila, na sinangayunan naman ng lahat. Lahat tayo ay nalinlang ni Levi. I bet the steps stated in that book are incomplete. Alam kong kakaiba para sa kanya na isuko ang libro ng ganoon kadali. Ang lahat ay nanandyas sa galit sa plano ng Hidden Dragon ay nabigo ng husto. Hindi lamang nawala ang 3 buwang paggastos ng pera, materyales, at lakas paggawa, ngunit ang pagsisikap ng lahat ay nawalan din ng saysay. Sa bandang huli, pinatay nila ang kanilang sarili ng walang kabuluhan, lahat ay dahil kay Levi. Pero hanapin na natin si Levi. Nobela. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa villa sa Northampton. Nakatitig sa nagngangalit na grupo ng mga tao, nagtanong si Levi sa malamig na tono, ano ang nagdadala sa iyo dito? Naging ordinaryong tao na ba ako? Umalis ngayon. Mapahamak ka, Levi. Nag-e-enjoy ka dito, di ba? Anong ibig mong sabihin? Ang technique book na binigay mo sa amin ay peke. Lahat ng nakasaad sa librong iyon ay walang silbi. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nawalan ng 100 mahuhusay na mandirigma. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1554. Bakit mo ginawa iyon, Levi? May ideya ka ba kung gaano kalaki ang nawala sa atin sa nakalipas na 3 buwan? Isa itong malaking dagok kay Erudia. Oo, at kasalanan mo ang lahat ng ito. Lubos na nalilito sa mga akusasyon, tinitigan ni Levi ang mga taong nasa harapan niya. Anong kinalaman niyan sa akin? Hiningi nila ang libro, at ibinigay ko ito sa kanila. Inabot ko na yung libro. Oo nga, may mga kulang na hakbang noon, pero ako mismo ang nagayos, seryoso niyang sagot. Anong ibig mong sabihin na ayos mo na? Parang pinakialaman mo ang mga hakbang. Tama iyan. Sinadya niya sigurong guluhin. Levi, may paliwanag ka sa ginawa mo. Nakasimangot sa kanilang mga sinabi, isang malamig na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon, babala niya. Walang mali sa mga hakbang. Imposible. Bakit walang nakakakuha ng mga resulta kung gayon? Oo, paano mo ipapaliwanag iyon? Pag-abot sa kanyang limitasyon, tumindi ang aura ni Levi habang sumisigaw siya ng scram. Ang kanyang dagandong ay bumulaga sa lahat ng naruroon. Sa sandaling ito, pakiramdam nila ay kaharap nila ang dating Crown King. Sa sobrang takot, lahat sila ay hindi nang ahas na makipag-eye contact sa kanya. Pero may biglang pumasok sa isip nila, ordinaryong tao na si Levi ngayon. Ano ang dapat katakutin? Diretso na tayo sa punto, Levi. Ibigay ang tunay na aklat ng pamamaraan, kung hindi, hindi namin hahayaang dumausdas ang isyong ito. Kung hindi mo nakikita ang iyong sarili, papatayin kita ngayon din. Go for it, then, hamon ng mga lalaki. Ikaw ang nagtanong. Nang ilunsad na ni Levi ang kanyang pag-atake, ipinakita si Lance sa tamang oras. Anong ginagawa niyo? Tanong niya. Hindi ibig sabihin na ordinaryong tao na ang amo ko ngayon ay mabubuli mo na siya. Nais mo bang harapin ang galit ng siyam na Panginoon? Dahil sa pananakot kay Lance, nawalan ng kulay ang mga mukha ng mga lalaki. Hindi. Nandito kami para sa ibang bagay, Lance. Sa nito, ang isa sa kanila ay nagpatuloy sa pag-recap sa kasalukuyang kaganapan tungkol sa pamamaraan. Matapos marinig ang kwento, sinabi ni Lance, sa palagay ko, alam ko ang bawat isa sa inyo rito ang lahat ng ginawa ni Master para kay Erudia nitong nakaraang taon, kaya paano mo siya maaakusahan ng isang bagay na maaaring magdulot ng pinsala sa bansa? At saka, considering na ordinaryo na siyang tao ngayon, tiyak na hindi na niya kailangan ng teknik. Kung wala sa daang mandirigma ang nakakuha ng mga resulta, ngunit hindi ito lahat ay karapat-dapat sa pamamaraang iyon. Lahat ay namangha sa kanyang mga sinasabi dahil ito ay totoo. Dahil handa si Levi na ay incapacitate ang sarili niyang martial prowess, para saan niya kailangan ang teknik. Pasensya na po, parang tayo ang hindi nakagawa ng maayos. Bilasan mo at mawala ka. Sa sinabi nito, agad na umalis ang lahat.
Huwag kang maglakas loob na abalahin muli ang aking amo. Napangiwi si Lance. Bueno, binigyan mo sila ng pagkakataong magpatuloy sa buhay, sabi ni Levi, walang magawang umiling. Huwag kang mag-alala, Master. Bilang iyong alagad, ipinangako kong protektahan ka at ang iyong pamilya habang buhay. Pastahan din ang iba. Maaari kang isang ordinaryong tao, ngunit hindi kami. Hindi ko kailangan ng proteksyon, sabi ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1555. Sa ngayon, mas malakas siya kaysa dati. Sa bagong lakas na ito, si Levi ay nasa isang ganap na bagong antas kumpara sa iba, kaya tiyak na hindi niya kailangan ng proteksyon mula sa iba, dahil magagawa niya ito ng maayos. Tsaka, subukan mong huwag magpakita sa akin ng ganoon kadalas. Jeez. Inis na bulalas niya bago pinalaya si Lance at padabog na isinara ang pinto. Nakatitig sa pinto mula sa labas, nagpakawala ng buntong hininga si Lance. Ganun pa rin ang ugali mo sa kabila ng pagiging ordinaryong tao ngayon, guro. Pero iyon talaga ang dahilan kung bakit kailangan kitang protektahan. Paano kung magpasya ang iyong mga kaaway na salakayin ka? Magiging huli na ang lahat. Paprotektahan kita anuman ang iyong sasabihin o kung paano ka kumilos. Sa sinabi nito, talagang si Levi ng ilang elite na magbabantay sa bahay ni Levi. Siyempre, hindi siya kumilos dito ng mag-isa. Ang iba pang miyembro ng Nine Lords ay sumang-ayon sa kanya. Tandaan mong magtago, huwag mong hayaang mapansin ni Master ang iyong presensya. Huwag kang mag-alala, aking Panginoon. Hindi mararamdaman ng isang ordinaryong tao ang aming presensya, tugon ng isa sa kanila bago ang lahat ng mga elite ay nagkalat sa paligid ng villa upang kunin ang kanilang mga posisyon tulad ng napag-usapan. Sa loob ng villa, sinulyapan ni Levi ang direksyon na pinuntahan lang ng lahat ng elite dahil sa simula pa lang ay napansin na niya ang mga ito. Samantala, sa kailaliman ng isang lugar na nalalatagan ng nyebe sa Fair Lake City, ilang tao ang hinahasa ang kanilang mga kasanayan sa Tai Chi sa isang parke. Sa kabila ng malamig na panahon, lahat sila ay nakasuot ng manipis na damit. Sa anumang kaso, tama si Lance sa isang bagay, naghahanda ang mga kaaway ni Levi na maglunsad ng pag-atake sa kanya. Kahit na mabagal ang mga galaw ni Tai Chi, ang kasanayan mismo ay may sariling kagandahan. Sa sandaling iyon, dumating ang isang lalaking nakasuot ng leather jacket. Masamang balita. Lahat ng 6 na lalaki na ipinadala namin sa pagpatay kay Levi ay nawawala. Iniulat niya. Ano? Nang marinig ang balita, itinigil nila ang kanilang pagsasanay at ibinalik ang kanilang mga ulo sa kanya. Paano kaya iyon? Sinira ng mga Dragonites ang martial vein ni Levi. Siya ay walang iba kundi isang ordinaryong tao ngayon. Paano sila mawawala? Ungol ng isang matandang nakasuot ng itim na damit na kilala bilang Obsidian Dragon. Malamang may nagpoprotekta sa kanya sa dilim. Hindi siya ganoon kadaling pumatay. Wala akong pakialam dyan. Nangyayari pa rin ang paghihiganti ko. Anggaw sa galit ang Obsidian Dragon. Kahit na ang mga Dragonites ang nagtatanggol sa kanya, gusto ko siyang patayin. Patayin ang sino mang humahadlang, at kasama na ang mga Dragonites. Sino man ay nagsimulang magtanong sa pagkakakilanlan ng matanda nang marinig ang kanyang kumpiyansa na pahayag tungkol sa pagtanggal sa mga Dragonites. Gayunpaman, ang lahat sa larangan ay nanatiling hindi nababahala. Likas na magagaling ang panganay at pangalawa kong anak pagdating sa martial art. Ang aking pangatlong anak, gayunpaman, ay hindi nabiyayaan ng parehong kapalaran. Gayunpaman, hindi lamang siya napakatalino, ngunit ang kanyang paghahangad ay hindi rin mapapantayan. Hindi siya kailanman umasa sa akin at lagi niyang sinasabi sa akin na kaya ihanda ang sarili niyang daan patungo sa magandang kinabukasan. At tiyak na nagawa niya ang kanyang layunin sa pamamagitan ng paglikha ng The Avengers, na nagbigay ng marami gulo sa buong bansa. Ang aking anak ay isang ambisyosong tao na hindi man lang naipakita ang kanyang buong potensyal sa mundo. Ang hindi niya alam ay palihim ko siyang tinutulungan. Kung hindi, ang The Avengers ay hindi magiging kasing laki ng mga ito ngayon. Si Kirea, Ray Sonia, at Zarain ay wala rin sa kanyang awa. Palagi kong inaasahan ang karagdagang pag-unlad ng aking anak bilang isang tao, ngunit inagaw ni Levi ang pagkakataong iyon mula sa akin. Sumigaw siya, namumula ang mukha. Pinatay niya ang anak ko. At dahil doon, gusto kong matikman niya ang sarili niyang gamot.
Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1556. Ang Obsidian Dragon ay nagngangalit. Siya ay mukhang isang ganap na kakaibang tao, lalo na kung ihahambing sa kung paano siya nag-practice ng Tai Chi kanina. Siya pala ang ama ni Kuro Dragon, na lihim na tumulong kay Kuro Dragon na bumuo ng The Avengers at nagplano ng maraming scheme. Gayunpaman, hindi ito alam ni Kuro Dragon. Si Kuro Dragon ay hindi isang kriminal ngunit nagpanggap na isa at nagtipon ng maraming kriminal upang bumuo ng isang organisasyon. Ito ang dahilan kung bakit hindi nasira ang mukha niya sa likod ng maskara. Kailangang mamatay ang lahat ng pumatay sa anak ko, lalo na si Levi. Gusto kong panoorin niyang mamatay ang kanyang anak bago siya pahirapan hanggang mamatay. Sabi ng Obsidian Dragon. Sigurado ka bang gusto mong palakihin ito? I mean, baka ma-expose tayo. Ayon sa mga alituntunin, hindi namin maaaring panghimasukan ang buhay ng karaniwang tao. Oo, kung gagawin natin ito, ang buong mundo ay babagsak sa kaguluhan. Ilang iba pa ang nagbigay ng kanilang payo. Wala akong pakialam. Kailangan nilang pagbayaran ang pagkitaw sa kanyang buhay. Kung desperado na ako, kaya ko pang sirain ang mga Dragonites. Sabi ng Obsidian Dragon. Naiintindihan. Ipauwi mo na lang sa akin. Sagot ng isang lalaking naka-black leather jacket. May nakamamatay na kislap pa sa kanyang mga mata. Ilang araw matapos mamatay si Prince William, isa pang malaking problema ang lumitaw. Si William II, ang ama ni Prince William, ay pinatay ng kanyang Desert Eagle, na siyang sandata din na ginamit upang patayin si Kuro Dragon. Inaalam pa ng mga awtoridad kung ito ay isang pagpapakamatay o pagpatay. Inaasahan, ang nangyayari ay nagpapadala ng mga shockwave sa buong mundo gaya ng balita tungkol sa pagkamatay ni Prince William. Ang unang naisip ng karamihan ay ginawa ito ni Erudia. Bagaman si Erudia ang may motibo sa pagpatay, ito ay kadudad-dadang dahil namatay si William II sa kanyang silid. Nagalit ang lahat sa Zarain nang marinig ang balita at nanumpa na alamin kung sino ang gumawa ng pagpatay. Milya ang layo, ang balita tungkol sa pagkamatay ni William II ay tila hindi natakot sa mga tao sa Erudia. Akala nila ay ayos lang ang lahat basta't hindi si Erudia ang pantirya ni Zarain. Kung tutuusin, halos lahat ay hindi alam ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni William II. Gayunpaman, si Levi lamang ang nabigla sa narinig na balita. Naniniwala si Levi na may taong nasa likod ni Kuro Dragon na gustong ipaghiganti ang kanyang kamatayan. Dahil walang kahirap-hirap na pinatay si William II, naisip din ni Levi na ang utak ay isang makapangyarihang figure. Bukod dito, ang utak ay malamang na mas malakas kaysa sa lahat ng nakilala ni Levi hanggang ngayon. Gayunpaman, naayos ni Levi ang kanyang sarili sa lalong madaling panahon at hindi natakot sa malakas na puwersa sa likod ng Kuro Dragon. Kung tutuusin, ipinakita sa kanya ng kanyang tinaguriang amo ang mundo. At pagkatapos mamatay si William II, naniwala si Levi na siya ay magiging susunod na target. Dahil nabigo ang kanilang unang pagtatangka na patayin si Levi, ipinapadala nila ang kanilang mga alipors upang tapusin ang trabaho. Hindi naligalig, handa si Levi na tapusin ang lahat ng ipinadala nila upang patayin siya, nobela. Sa kaibuturan, muli niyang pinasalamatan ang kanyang amo. Naisip niyang mamamatay na siya ng maraming beses kung isa siyang ordinaryong tao. Kinagabihan ng hapon iyon, sinundo ni Levi si Forlivia mula sa paaralan. Lingid sa kanilang kaalaman, ilang manlalaban ang ipinadala ni Lance para sundan sila ng malapitan. Nang dumating sina Levi at Forlivia sa isang lugar kung saan walang kaluluwa ang makikita, dalawang lalaki ang nagpakita ng wala saan at hamarang sa kanila. Gayunpaman, si Levi ay nanatiling kalmado. Ang dalawang ito ay hindi ordinaryong manlalaban. Isang nakakatakot na aura ang lumabas mula sa dalawang lalaki, na para bang nagmula sila sa impyerno. Pareho silang mas malakas kaysa Northern Demon. Naisip ni Levi na malamang na matatakot ang mga Dragonites kung alam niyang dalawang mandirigma, na mas malakas kaysa Northern Demon, ang sabay-sabay na nagpakita. At saka, narito sila para partikular na patayin si Levi. Sino ba talaga ang utak sa likod ng Kuro Dragon? Hindi maiwasan ni Levi na ma-curious. Tama si Lord. May pinupuntarya si Levi. Salamat sa Diyos, nandito kami para protektahan siya. Kung hindi,
Maaaring mangyari na kakilakilabot. Nagtawanan ang iilang manlalaban na nagtago sa dilim. Sa sumunod na sandali, 6 na lalaki ang lumabas at pinalibutan ang 2 mandirigma. Ginoo, Garrison, umalis ka muna. Hayaan na natin ang 2 lalaking ito. Tila, sila ay puno ng kumpiyansa. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1557. Gayunpaman, hindi kailanman iisipin ng mga manlalaban ni Lance na ang 2 lalaki ay higit sa antas ng Northern Demon. Kahit si Lance ay walang laban sa kanila. Kung tutuusin, walang aasahan na ang utak ay magpapadala ng 2 mandirigma na mas malakas kaysa Northern Demon upang pumatay ng isang ordinaryong tao. Bukod dito, hindi maisip na makatagpo ng 2 napakalakas na mandirigma sa parehong oras. Tanghali, ang hilagang demonyo ay maaaring magtanim ng takot sa mga tao sa Erudia. Kaya naman, ang 2 manlalaban na ito ay mas malakas pa sa Northern Demon kung ihahambing. Dahil hindi alam ng 6 na manlalaban na pinadala ni Lance ang panganib, ibig sabihin nila ito, maling tao ang ginagalawan ninyong 2, dahil siya ang amo ni Lance. Ngayon ang huling araw ng iyong buhay. Umalis ka na dito. Hindi mo kayang makipagkulitan sa 2 lalaki. Sinulyapan ni Levi ang 6 na manlalaban at nanghikayat. Ginoo, Garrison, minamaliit mo kami. Total, pinadala kami ni Lance para protektahan ka dahil nagtiwala siya sa kakayahan namin. Kami, bang, bigla silang binatukan ng 2 lalaki ng nakakatakot na lakas. Sa loob ng ilang segundo, lahat ng 6 na manlalaban ay pinalipad na parang saranggola na walang tali. Isang tingin ng hindi makapaniwala ang sumilay sa kanilang mga mata. Ano? Bakit napakabigat nila? Pareho silang kasing lakas ng Northern Demon at sabay pa silang nagpakita. Dahil dito, nagulat sila at hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Pagkatapos ng lahat, ang Northern Demon lamang ang nagdala ng maraming kaguluhan kay Erudia noong nakaraan. Dahil dito, hindi nila maisip kung paano nila makakayanan ang 2 napakalakas na lalaki sa parehong oras. Paano posible na mayroong napakaraming malalakas na mandirigma? Mahuhulaan, ang naging balita ay magugulat kay Erudia at maging sa buong mundo. Ang Avengers ay gumastos ng napakalaki upang umarkila ng Northern Demon noon, ngunit 2 mas malalakas na mandirigma ang lumabas ng sabay-sabay. Lumilitaw na ang tanging paraan upang talunin sila ay ang Siyam na Panginoon ay kailangang gumamit ng fusion attack. Lagot tayo. Kung tutuusin, hindi na natin ito makakaligtas, hindi pa banggitin ang pagprotekta kay Levi. Maya-maya, lumapit ang 2 lalaki kay Levi. Mamamatay ka na. Isa pa, sasamahan ka ng anak mo. Gayunpaman, papatayin muna namin ang iyong anak at hahayaan kang panoorin siyang mamatay sa harap ng iyong mga mata. Malaman mo kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng mahal mo. Ang 2 lalaki ay mukhang malamig at walang awa. Matapos pakinggan ang pagbabanta, nagkaroon ng impresyon si Levi na ang utak sa likod nito ay marahil ang ama ni Kuro Dragon. Pero parang may hindi tama. Kung ang ama ni Kuro Dragon ay isang makapangyarihang tao, bakit siya naging kriminal? Tsaka bakit niya pinasama ang sarili niya? Sa sandaling iyon, maraming pagdududa si Levi. Halika, sabay-sabay na kumilos ang 2 mandirigma para patayin si Forlivia. Hindi, gulat na sabi ng 6 na lalaki. Bang, sa sandaling gusto nilang ilayo si Forlivia, isang malakas na puwersa ang dumapo sa kanilang magkabilang katawan. Tulog, tulog. Pagkatapos, lumipad ng ilang metro ang 2 mandirigma sa eskinita. Mayroon ding 4 na bakas ng sunog sa lupa na parang biglang nagpreno ang isang kotse at nag-iwan ng ilang bakas ng gulong. Natigilan ang 2 lalaki at 6 na bodyguard. Ikaw, hindi ba ordinaryong tao ka lang? Bakit marunong ka mag-martial arts? Ang 2 manlalaban ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Samantala, hindi makapaniwala ang 6 na bodyguards na isang suntok lang ang mapalipad ni Levi sa mga manlalaban. Daddy, ang galing mo. Pumalakpak si Forlivia sa kanyang mga kamay sa sigasig. Naiintindihan ko, nawala ang mga ipinadala para pumatay sa iyo dahil pinatay mo sila. Namulat ang 2 mandirigma. Bingo! Nakangiting sagot ni Levi. E ano ngayon? Kung tutusin, mas malakas kami kaysa Northern Demon at kaya ka pa ring patayin. Tila kumpiyansa ang 2 mandirigma tungkol dito.
Napangiti si Levi doon at naisip niyang makukuha niya ang pagkakataong subukan ang kanyang antas ng martial arts, nobela. Ngayon ang malas mong araw dahil malakas ang daddy ko. Napangiti si Forlivia. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1558. Patayin siya. Dahil doon, ang dalawang mandirigma ay sumugod kay Levi at sinaktan siya ng buong lakas. Sa sumunod na sandali, sumabog ang mga abandonadong gusali, puno, at bulaklak sa paligid na para bang ang buong lugar ay binomba ng carpet. Hindi nagtagal, lahat ay nawasak sa lupa at nasunog. Para bang dumating na ang katapusan ng mundo. At iyon, ang nakakapangilabot na kapangyarihan ng mga mandirigma na mas malakas kaysa Northern Demon, nobela. Sa kabutihang palad, si Levi at ang iba ay nasa isang desyerto na lugar, kung hindi, ang bilang ng mga nasawi ay hindi maarap. Sa sandaling iyon, maging ang langit ay namumula na parang dinudugo. Ang 6 na bodyguard na ipinadala ni Lance ay nakadikit sa lugar, na natakot. Sino ang makatiis sa gayong pag-atake? Gayunpaman, ang mga labi ni Levi ay pumulupot sa isang mapanoksong pagngisi bago siya kumilos. Hindi nababagabag sa welga ng mga manlalaban, tumakbo si Levi papunta sa kanila sa bilis ng kidlat. Hindi makapaniwala ang lahat ng nakasaksi na makakagalaw ng ganoon kabiles si Levi. Tao ba siya? Bang! Sa sandaling inilapag ni Levi ang kanyang palad sa ulo ng manlalaban, kapwa bumagsak sa lupa at tumahimik. Daddy, anong nangyari sa kanila? Curious na tanong ni Forlivia. May ngiti sa labi, sabi ni Levi, ayos lang. Nahimatay lang sila sa takot. Noon, kayang talunin ni Levi ang Northern Demon ngunit kailangan pa rin ng ilang oras para gawin ito. Gayunpaman, sa ngayon, agad niyang naduraj ang dalawang manlalaban na mas malakas kaysa Northern Demon. Sa palagay ko baka ako ay masyadong malakas. Hindi ito maaaring mangyari. Natigilan ang 6 na bodyguard. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay dapat nawalan ng kakayahan sa kanyang martial prowess. At saka, sadyang winasak ng mga Dragonites ang kanyang martial vein para masigurado ito. Kaya naman, si Levi ay dapat ay isang ordinaryong tao na hindi marunong magsanay ng martial arts. Paano siya magiging mas makapangyarihan kaysa dati at napatay pa ang dalawang mandirigma? Anong uri ng superpower ang taglay ng lalaking ito? Ako, nanginginig ang kanilang mga labi habang namumula ang kanilang mukha. Huwag mo kaming patayin. Huwag mo kaming patayin. Dahil iyon ang nakitang sikreto ni Levi, naunawaan nila na malamang napapatayin sila ni Levi. Ang tanging magagawa nila ay umiyak at humingi ng awa, dahil ang desisyon ni Levi ang magpapasya kung maaari pa silang manatiling buhay. Sa kabutihang palad para sa kanila, ngumiti si Levi at sumagot, hindi kita papatayin, ngunit kailangan mong sundin ako. Oo, oo. Nakaluhod sila, nagpapasalamat sa kanyang kabaitan upang mapanatili silang buhay. Pagkatapos ay bigyan sila ng kanilang mga tagubilin, dinala ni Levi si Forlivia upang umalis sa eskinita. Ang 6 na bodyguard ay mabilis na nagtanggal ng mga bangkay. Milya ang layo, nakatanggap lang ng mga Dragonites ng balita tungkol sa nangyari sa Northampton. Masamang balita, sir. Isang desyerto na lugar sa timog kanluran ng Northampton ang nasunog sa lupa. Sa ngayon, hindi natin maaalis ang posibilidad na binomba ang lugar. Gayunpaman, walang fighter jet ang nakita sa Northampton war zone. Naghihinala na ako ngayon na ang isang nangungunang manlalaban na kasing lakas ng Northern Demon ay nakipag-away sa isang tao sa lugar na iyon. Hilagang demonyo, pakiusapan si Lance kung ano ang nangyari. Nang matanggap ang tagubilin, umalis si Lance sa desyerto sa lugar upang imbestigahan ito. Nagulat siya nang makita ang eksena. Hay nako, ang manlalaban ay dapat kasing lakas ng Northern Demon. Ipaalam sa 8 iba pang Panginoon at ang mga Dragonites na narito ang isang manlalaban na kasing lakas ng Northern Demon. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta ngayon. Gayun din, magpadala ng maraming lalaki hanggat maaari upang imbestigahan ito. Pawis na si Lance. Bakit nagpakita ang malakas na manlalaban sa Northampton? May hinahanap ba siya dito? Pwede bang, Master? Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Lance, narito ang tanong na manlalaban para puntiryahin si Levi. Mukhang hindi ito maganda, nasa panganib si Master.
Nagtungo si Lance sa Royal Villa ng mabilis hanggat kaya niya. Napabuntong hininga siya pagdating niya at nakita niya ang ilang mga subordinate na nagtatago sa dilim. Ang presensya ng kanyang mga nasasakupan ay patunay na ligtas si Levi. Nakaharap ba kayo ng isang manlalaban na kasing lakas ng Northern Demon? Casual na tanong ni Lance. Gayunpaman, ang anim na lalaki ay nagkatinginan sa isa't isa na may komplikadong mga tingin. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1559. Nakilala namin sila, syempre. Dalawa sila. Sa katunayan, nasaksihan nila ito hindi pa nagtagal. Oh, na-encounter nyo ba siya? Naramdaman ni Lance na may mali sa kanila. Hindi, Ginoo. Langston, anong nangyari? May lumitaw ba na mas malakas kaysa sa Northern Demon sa Northampton? Nakakatakot. Agad namang iniba ng isa sa kanila ang usapan nang maalala ang utos ni Levi. Oo, nag-aalala ako na ang manlalaban ay maglalagay ng kanyang mga daliri kay Master. Anyway, inform me agad kapag may nangyari. Pagkaalis ni Lance, nakahinga ng maluwag ang anim na bodyguard. Tandaan, walang sino man sa atin ang maaaring magbunyag ng anumang impormasyon tungkol kay Mr. Garrison. Pagkasabi ng isa sa kanila, tumanggaw naman ang iba bilang pagsang-ayon. Sa kabila nito, kumakalat na parang apoy ang balitang lumitaw ang isang manlalaban na mas malakas kaysa Northern Demon sa Northampton. Sa loob ng maikling panahon, ang lahat kay Erudia ay nilamon ng gulat at takot. Kinailangan ng gobyerno ng Erudia na tiyakin sa mga tao sa media na kontrolado ang sitwasyon. Higit pa rito, ang siyam na Panginoon ay naroon upang protektahan sila kung ang gayong manlalaban ay nagpakita. Habang nanonood si Levi ng TV, tinitigan siya ni Zoe at nakangiting sinabi, "Nag-aalala ka pa rin kay Erudia kahit ordinaryong tao ka na. Kung importanteng posisyon pa ang hawak mo, sigurado akong umalis ka para hanapin ang lalaking iyon." Gayunpaman, ngumiti lang si Levi sa kanya at hindi ito tinugon. "Bakit ko hahanapin ang mga manlalaban? Pinatay ko na sila." Gayunpaman, napaka-curious ni Levi tungkol sa pagkakakilanlan ng utak sa likod ng Kuro Dragon. Pagkatapos ng lahat, nagawa niyang magpadala ng 2 mandirigma para patayin ako. Sino ba talaga siya? Bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ng isang matandang nasa kulungan. Huwag mag-usisa at subukang alamin ang mga nabubuhay sa kadiliman. Kapag pinapanood mo sila, sila rin, babantayan ka. Simple lang ang mensahe ng matanda, maraming sikreto ang hindi alam ng tao. Halimbawa, hindi pa rin alam ni Levi ang pagkakakilanlan ng matandang nakakulong. Ang tanging alam ni Levi tungkol sa kanya ay siya ay makapangyarihan bilang isang Diyos. Sa madaling salita, maraming bagay na hindi alam ng tao sa mundo. Sa ngayon, ang utak sa likod ng Kuro Dragon ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Phew! Isang mahabang buntong hininga si Levi. Naalala ni Levi na nakuha niya ang impormasyon ng bawat miyembro ng The Avengers maliban kay Kuro Dragon. Sa madaling salita, si Kuro Dragon ay isang napakalakas na figure, nobela. Bukod pa rito, hindi maisip ng mga nakatagong puwersa tulad ng 4 na mahusay na pamilya na may ganoong figure. I wonder kung anong klaseng fighters ang susunod nilang ipapadala, bulong ni Levi sa sarili. Utang ko ang aking pasasalamat kay Master, dahil namatay na sana ako ngayon kung hindi niya ako tinuruan. Paano ko matitiis ang mga kalaban kung wala siya? May isang maliit na nayon na may mga kahoy na bahay sa kailaliman ng isang manyeb na bundok sa Fair Lake City. Sa isa sa mga bahay, maraming lalaki ang nag-aayos ng kalan. Sila ang mga nag-practice ng Tai Chi sa hardin. O hindi, nabigo sila. Ang mga ipinadala namin para patayin si Levi ay muling nawala. May sumigaw at sumugod sa kanila. Nang marinig ito, nagtanong ang Obsidian Dragon, "Ano? Sabi mo na wala na naman siya. Anong nangyari?" Tanong ng isa pang lalaki. Umiling ang lalaki at idinagdag, "Wala akong ideya. At saka, hindi ko maintindihan kung ano ang nangyari." Kung tutuusin, ang 2 mandirigma na inatas ang pumatay kay Levi ay mas malakas kaysa Northern Demon. Paano kaya sila mawawala? Ibig kong sabihin, walang makakalaban sa kanila maliban kung magsanib puwersa ang 9 na Panginoon. Sa susunod na sandali, isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Obsidian Dragon.
Kung ganoon, may isang master na tumutulong kay Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1560. Posible. Kung hindi, paano sila mawawala? Isa pang lalaki ang sumingit. Hindi pwede. Ibig sabihin, mas malakas ang dalawang fighter na pinadala namin kaysa Northern Demon. Paano kaya magkakaroon si Levi ng isang mas malakas at maaaring pumatay sa kanila? Sa palagay ko ay hindi tayo dapat kumilos ng padalos-dalos sa ngayon, ngunit tiyakin ang sitwasyon upang maiwasan ang hindi organisasyong gulo. May nag-propose. Gayunpaman, galit na galit ang Obsidian Dragon nang marinig ito. Ako mismo ang papatay kay Levi kung walang ibang paraan. Kung tutuusin, hindi ko hahayaang mamatay ang anak ko nang walang kabuluhan. Eksakto, hindi natin hahayaang mamatay si Louie nang walang kabuluhan. Kung hindi gagana ang lahat ng plano natin, papasok tayo sa kaharian ng tao para patayin siya. Ang dalawang kapatid ni Kuro Dragon ay naglabas ng malamig at nakamamatay na aura habang nagsasalita sila. Higit pa rito, malamang na mas mahusay ang mga kapatid ni Kuro Dragon kaysa sa mga mandirigma na inatas ang pumatay kay Levi, nobela. Hindi pwede. Kayong dalawa ay Supreme Class Fighters. Ang pagpasok sa kaharian ng tao ay magdudulot ng kaguluhan. Isa pa, magkakaproblema tayo kapag alam nila. Karaniwan, ang lahat ng mga mandirigma ay inuri sa dalawang klase, katulad ng klase ng Diyos at ang pinakahuling klase. Halimbawa, ang Northern Demon ay ang top of the line na manlalaban sa Ultimate Class. Gayunpaman, lumabas na may klase sa itaas ng Ultimate Class, ang Supreme Class. Ang isang Supreme Class Fighter ay 100 beses na mas bihira kaysa sa isang Ultimate Class Warrior. Sa kasalukuyan, ang impormasyon tungkol sa mga Supreme Class Fighters ay itinago sa pinakalihim na silid ng archive ng mga Dragonites. Sa katunayan, karamihan sa mga miyembro ng Dragonites ay hindi alam ang Supreme Class, dahil hindi pa nila ito narinig ng higit sa 100 taon. Dahil hindi ito narinig ng isa, hindi ibig sabihin na wala na ang isang bagay. Sa kabaligtaran, pinatunayan lamang nito na wala silang karapatang ma-access ang impormasyon. Sa makatuwid, nagkaroon ng pambihirang pagkakataon si Levi na makatagpo ng mga Supreme Class Fighters. Ang pagkakaroon ng Supreme Class Fighters ay isa sa mga pinakadakilang sikreto sa mundo, kung saan kakaunti lang ang mga tao ang mayroon nito. Matapos mabaygo ang planong pagpatay kay Levi, tila naging mapayapa muli ang mundo. Ito ay dahil parehong iniimbestigahan ito ng mga Dragonites at Obsidian Dragon. Bukod dito, iniimbestigahan pa rin ni Zarain ang dahilan ng pagkamatay ni William II. Gayunpaman, ang kanilang mga pagsisikap ay hindi nagbunga hanggang ngayon. Sa kabilang banda, si Levi ay talagang binigyan ng ilang oras ng paglilibang upang magpahinga habang ibinaon nila ang kanilang mga ulo sa mga pagsisiyasat. Sa sandaling iyon, kung hindi naunawaan ni Levi at sumang-ayon sa sinabi ng kanyang amo. Naniniwala si Levi na hindi siya maaaring maging isang ordinaryong tao sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, habang ang kanyang asawa at mga anak ay hindi rin makakatakas sa tadhana. Kaya naman, dahan-daang sinubukan ni Levi na gawing interesado sina Forlivia at Zoe sa pag-aaral ng martial arts. Sa kaibuturan, umaasa si Levi na makakalaban nila para protektahan ang kanilang sarili. Gayunpaman, hindi nilayo ni Levi na hiniling kay Zoe na matuto ng martial arts ng direkta, ngunit hindi nagpapadala sa kanya sa pamamagitan ng pagsasanay ng Tai Chi. Para naman kay Forlivia, nagpasya si Levi na bigyan siya ng kumpletong pagsasanay. Dahil bata pa si Forlivia at may talento, marami siyang natutunan sa loob lamang ng ilang araw. Sabik na ipakita sa kanyang pamilya ang kanilang mga kasanayan na natutunan niya, sumigaw si Forlivia, "Lola, Nanay, at Tatay, poprotektahan ko kayong lahat simula ngayon. Gusto kong maging Goddess of War paglaki ko." Si Forlivia ay tila masigla at determinado tungkol dito. Bagamat si Forlivia ay palaging isang masunuring babae, ang kanyang personalidad ay katulad ni Levi. Levi, sa palagay ko ay napakaraming libreng oras na katatapos. Hindi mo na matrain ang mga subordinate mo simula nang tumigil ka sa pagiging God of War. Kaya gusto mong sanayin sina Forlivia at Zoe ngayon. Sabi ni Emma at pinandilatan si Levi. Sa kabila noon, nakangiti si Zoe. "Ma, ayos lang.
Kung tutuusin, nararamdaman ko na mas fit ang katawan ko kaysa dati. Lahat tama. Kung ganoon, sasamahan kita bukas. Sagot ni Emma. Zoe, gusto rin kitang samahan. Nagtaas din ng kamay si Mia. Sige, sabay na tayong mag-practice. Ngumisi si Levi. Naunawaan ni Levi na ang pinakamagandang paraan para protektahan ang kanyang pamilya ay palakasin sila. Mula sa araw na iyon, si Levi at ang iba ay magsasanay ng mga estilo ng martial arts na kahawig ng Tai Chi. Gayunpaman, walang nakakaalam na iyon ay ilang makapangyarihang pamamaraan na ibinigay ng matanda kay Levi. Idiot ba sila? Bakit magkasama silang nagsasanay ng Tai Chi? I mean, nakakahiya.